Since nga niya kita karon sa first Sabbath of the month, of course, ang ato promotion ko is about sa evangelism. If we talk about evangelism, mga igsoon, this is the missions of the church sa tibuok nga kalibutan. And then, gusto ko magpasalamat sa special song or Santa Mission number nga gihatag karon pagkasa. Now, ang ato ang text, mabasa niya sa Mark chapter 16 verse 20 na ingon, and he said today, Roland, go into all the world and preach the gospel to every creature. And this is the commission of God. Now, if we try to study aning verse, God calls every of us to fulfill the gospel commission. Kini siya nga work about sa evangelism o sa mission sa ato ang church. Dili lang ni siya para sa mga mabubuhat, sa mga literature evangelist, tananta itawag sa Ginoo para mag-evangelize. You know, soul winning is a joyous and happy experience. Lahi ra gyud na ang imong nakalipay once nga ang usa sa mga Bible interest ikaw ang nag-study, kunya ikaw po ang nag-convert sa iya, at nag-decide siya nga magpabaptize, lahi ra gyud na ang kalipay mga igsoon. Ngano, it is a joyous and happy experience. Ingon pa dire, there is no greater thrill in life kawas ani nga evangelism. Lahi ra gyud siya nakalipay. Naay pangutana dire nga nag-ingon, why do we do evangelism? Ngano manggod nagkinahanglan ta nga mag-evangelize? Sa akong pagbasa-basa sa mga writings ni Ellen G. White and sa Bible, naayran ko tulong na nakita ngano nga gikinahanglan nato nga mag-evangelize. Number one, because God loves people. Ipakamatyan man na niya, pinagi sa kamatayon sa cross. Why rason nga dili ta mo ebanghelyo? Kung ebanghelyo gyud ta, ngano? Kay tanan nga tawo diri sa kalibutan gihigugma sa Ginoo, pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. So meaning, para nga makahibalo sila sa kamatuoran, kung unsa silang kapresyo sa tubangan sa Ginoo, kikinahanglan nga mo-reach out nila nga makahibalo sila kung unsa kadako sa gugma sa Ginoo, o ang ikaduha, makahibalo sila sa offer nga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Ikatulong nga rason, short run din siya nga promotion. God commanded it. Why kulaing nga nakita nga rason nga nung mag-evangelize ta? Kay gisubo ta sa Ginoo. Naay usang ka author, actually dili ni siya Adventist nga author. Si Max Lucado, usa siya ka author sa Baptist Church. Nakita nako nga naay siya gibutang sa iyang book nga gi-publish nga usa sa mga rason nga ang church ilhanan nga dying church siya kung ang church way programa sa evangelism. Ngano? Ang number one gyud nga ako nga nakita based sa iyang nga gisulat nga libro about sa pagruba sa church. Kung ang church walay mga bata or youth nagpasabot nga kana siya nga simbahan according kay Max Lucado is a dying church. Tapos ang ikaduha nga rason, according sa iyaha, kung ang church way programa sa evangelism, kung ang church dili mo participate sa evangelism, meaning kana nga church, dying na siya. Try to observe sa mga simbahan nga walang kahimo o programa, kung unsa ang ilang nakahimtang. Diba? Dili yun na ugro ang ilang nga membership. Kung ang church-wide programa, dili busy ang church sa paghimo og mga outreach program, mas daghang pa natin doon mga chismosa. Kaya ang trabaho na nga nila, chismes. Pero kung ang church busy, mas tindot ang environment sa church. Na unity, mas less po ang conflict. Ingana ang kahimtang sa church once nga mo involved sa evangelism. Now, this evangelism program that we have, mga igsoon, this is not only for the pastors, mga lay workers, tananta gisugo ani sa Ginoo sa pag-evangelize. And also, gusto na ako na ipahibalo sa inyo ang mga igsoon
nga this year 2025, ang atong focus is about harvesting, reaping. So, the direction sa ato ang church is more on sa evangelism ta, meaning more on sa community, more on sa pag-evangelize. So, hoping and praying mag-up up nato niya siya. At ang katapusan nga rason nga nung nga mo evangelize kita, ingon pa dire, this is God's will. Why laing ko nga nakita, nga nung nga gisugot ta sa Ginoo, kung kay kabubuton ni siya sa Ginoo. Mismo gani ang Ginoo, nagpakatawo diri sa kalibutan, andi naghatag siya og usa ka example nga kung unsaon nga mag-evangelyo. Nagsugod sa 12 disciples, and then mo adto sila sa lain nga dapit. Kung kay gusto ipakita ni Ginoong Jesucristo na ang ato nga church gikinahanglan mag-evangelize. According sa writings ni Ellen G. White, Christian Service, page 142 to 143, there are many who are reading the scriptures who cannot understand their true import. Taga ng mga tao nga, oo, kabasa sila sa Bible, pero wala sila kasabot kung saan sila nagbasa. All over the world, men and women are looking wistfully to heaven. Mga lalaki o mga babae, naayon sila desire na buhato sa langit. And then yung padre, prayers and fears and inquiries go up from souls longing for light, for grace, for the Holy Spirit. Many are on the birds of the kingdom, waiting only to be gathered in. Wala man sila nakahipalo. So kita kay niyaman na sa kamatulang, this is our duty, nagkikinahalang ta nga mahimog yun ang evangelism program. Once ma-reach out nato na sila, makahibalo sila sa dalan, sa kinabuhi, nato sa wala katapusan. If you have a time, basahan ninyo ang writings ni Ellen G. White, The Acts of the Apostle, chapter 1, about sa purpose nga nung nag-establish ang church. Ingon pa sa first na phrase, i-establish ang church for i-establish ang church, it is the agency for salvation. So, diyaman ta sa kamaturan, so himuon kita na usak ka agency sa pagdala sa kamaturan. Ingon pa diri sa Testimonies for the Church, volume 9. It is special since 70 Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. Kita niyo ang light bearers. Today has been entrusted the last warning for a perishing world. Gisearch ko ni siya no word na them. Hindi ba? Them. Maura po din ang gigamit no word na them. Dito sa Acts chapter 16 verse 15. Kapag ingon ni Jesus ko, go to the world. Okay? Yan na. Ingon pa din sa Christian Service page 8, God could have reached His object in saving sinners without our aid. Pwede mo sa Ginoo. Kaya magkakamong din siya. Pwede gamito sa Ginoo ang mga angel. Bisan dili na tamo ebanghelyo. Pero nga nung nagkitugutan nga, kita manggod ang ikinahanglan mag-evangelize, ingon pa dire, in order for us to develop a character like Christ. Nakahinumdum ko sa experience sa ato ang presidente dire, ingon siya, na ay usa ka missionary nga, kuwamba, na wala sila nagkasinapos sa iyang asawa, so nag-join siya sa missionary. Andi sa panahon nga nag-join na siya sa 1,000 missionary, sa tito na siya sa PEN, sige niya ang Bible study, unya usahay mo ako sa topic na mga husband, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa. Unya siya, mismo nga nag-Bible study, nakarinig siya nga, sige na, wala mo mag-away sa akong asawa, wala din nagkasinabot. It was the time na murag ning balik sa iya ang iya nga dating ang mga sayop gay ning ako nga dinay mo dapat ikumaon gyud ay ang asawa. Kaya ano, ang Bible inatuturo kita kung unsa ang mga maayong nga butang may ulo sa kabubuton sa Ginoo. Kung sige nato ang share kita mismo mamisayaan sa panahon nga kita ga-share sa pulong sa Ginoo. That's why ang writings ni Ellen G. White naging nga in order for us to develop a character like Christ, mga na siyang purpose. Nga no,
nakikinahanglan ta mag-evangelize. Mga igsoon, open and praying. Actually, gisyon na ako ni ang ako nga promotion. It is because kailangan tayo special na program. But hoping and praying na this 2025 it is a year of fruitful, maging successful ang ato ang programa. At the same time, kini nga church, kauban sa mga neighboring nga iglesia, we will work together para sa mga kalampusan sa ato ang programa by God's help and also His grace. May God bless us all this morning and happy Sabbath.